Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilahad ang kanyang 4th State of the Nation Address. Programang pangkalusugan, food security at agriculture, infrastruktura, patuloy bibigyang prioridad. Escudero at Romualdez nananatiling haligi ng dalawang kamara. Ilan sa mga Duterte block hindi dumalo sa SONA. Mga rallyista nagsunog ng effigy sa Commonwealth Avenue ilang oras bago magsimula ang SONA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilahad ang kanyang 4th State of the Nation Address sa isang joint session ng Senate at Congress sa Batasang Pambansa. Tumagal ng higit isang oras ang SONA ng Pangulo na dinuluhan ng mga senador, congressman, miyembro ng gabinete at mga opisyal ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, gayon din ng pribadong sektor at diplomatic corps. Sa kanyang panimulang pananalita, sinabi ng Pangulo na makasaysayan ang katatapos lamang na halalan at dapat ay isang tabi na lang muna ang pagkakaiba at magkasundo para sa taong bayan. Ayon sa Pangulo na parang hamon na din sa kanya na kailangan pang galingan at mas bilisan ang serbisyo. Dagdag niya na sa huling 3 taon ng kanyang panunungkulan ay ibubuhos niya ang pagbibigay ginhawa sa mga mamamayang Pilipino. Naging malaman naman ang SONA ng Pangulo kung saan binigyan ng pansin ang seguridad sa pagkain at ang mga hakbangin na kanila nang inumpisahan, lalo na ang kaniyang naipangako nung siya ay kumakandidato pa lamang na 20 piso kada kilo ng bigas. Sa ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, tinalakay niya ang seguridad ng pagkain sa bansa. Ang pangunahin niyang ipinagmamalaki ay ang katunayan na pagbaba ng presyo ng bigas. Aniya, kaugnay nito ay hindi na maaagrabyado at malulugi ang mga magsasaka. Ayon pa sa kanya, ito ay napatunayan na at laganap na sa 3 isla ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao tulad ng San Juan, Davao, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, Cebu at Bacolod. Maging sa Guimaras, Siquijor at Davao del Sur. Batay sa Pangulo, pinataasan rin ang produksyon ng palay, saging, bawang, sibuyas, pinya at iba pang agricultural products. Gayon din ang pamimigay ng bangkang yari sa fiberglass para sa mga mangingisda. Saad ni PBBM, mula nang magsimula ang administrasyon ng Marcos, mahigit 8,2 milyong magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Gayunpaman, lalo pa raw paiigtingin ang mga programa ng pamahalaan upang marami pang mamamayang Pilipino ang matulungan. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Samantala, mahalaga rin ang pagpapalawig ng administrasyon sa health benefits ng bansa, lalo na para sa mga benepisyaryo ng PhilHealth. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga suliraning kinakaharap ng bansa sa sektor ng kalusugan, partikular ang kakulangan ng doktor at serbisyo lalo na sa mga liblib na lugar.
Kung kaya't aniya sa 3 taon ng administrasyon, patuloy na tututukan ang pagpaparami ng pampublikong ospital at specialty center, pagbibigay ng libreng serbisyo at ang pagtataas at pagpapalawak ng saklaw ng benefit ng package ng PhilHealth. Partikular na nabanggit sa karagdagang benepisyo ay para sa mga outpatient na may sakit na cancer at kidney failure at therapies at kagamitan para sa mga persons with disabilities o PWD. Higit sa lahat, binigyan diin ng Pangulo ang zero balance billing sa mga DOH hospitals. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Sa natapos na SONA ni Pangulong Marcos, tinalakay ang mga infrastruktura na natapos sa ilalim ng kanyang termino. Ating alamin ang iba pang detalye mula kay Chloe Fajardo. We are not building only for today. We are building also for tomorrow. Ito ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa SONA 2025 ukol sa mga proyektong makukumpleto pa lamang pagkatapos ng kanyang termino. Ang pagsasaayos ng MRT, LRT, Guadalupe Bridge at PNR Dalian ay kanya ring natalakay. Nabanggit din ng Pangulo na sa susunod na taon, ang extension XLEX ay matatapos na at ang dating 4 na oras na biyahe mula Batangas hanggang Quezon ay magiging 1 oras na lang. Ayon naman sa Pangulo, ang internet Wi-Fi connection ay kailangan na sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Nasa 19,000 Wi-Fi site at 1 milyong SIM card na may data ang naipamahagi na sa mga paaralan na nasa liblib na lugar. Anya, mas paigtingin pa na maisulong ang free internet Wi-Fi sa buong bansa. Siniguro din ni Pangulong Marcos na hindi palalampasin o papayagan ang mga katiwalian, kapalpakan sa disenyo, mababang kalidad ng mga materyales, at pag-antala sa paggawa ng mga proyektong planong ilunsad. Sa mga proyekto, hindi natin papayagan at palalampasin ang mga katiwalian sa pangangasiwa. Ang kapalpakan sa pagdisenyo at sa pagkakagawa, ang mababang kalidad at marupok na materyales, ang pagkaantala ng proyekto, at ang kapabayaan sa tamang pagmentina at pagkumpuni. Chloe Fajardo, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, hindi lamang basic needs ang pinagtutuunan ng pansin ng administrasyon, kung kaya't kasama rin sa iniulat ng Pangulo ay ang usapin sa seguridad ng ating bansa. Patuloy na sinusuportahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng kanyang administrasyon. Bukod dito ay pinagtitibay pa rin ang alyansang militar ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Pagpapalawig naman sa iba't ibang physical activities at sports sa mga paaralan at sa mga barangay sa bansa ang isa sa mga nabanggit sa ika-4 na SONA ng Pangulo. Ito anya ay bunsod na rin ng tumataas na bilang ng obesity rate sa bansa upang mas maging aktibo ang pamumuhay ng mga Pilipino.
Anya, sa pakikipagtulungan na rin ng Philippine Sports Commission, magiging bukas na ang mga track and field sa Maynila at Baguio para magamit ng publiko. Gayon din ang paghihikayat sa lahat ng LGU sa bansa na buksan at pagandahin ang mga parke sa kanilang mga lugar. Gayon din ang magpatupad ng isang Carefree Sunday gaya ng ipinatutupad sa lungsod ng Makati. Habang ang sports development naman sa mga paaralan ay layong mapahusay ng maaga ang potensyal ng mga future athletes na susunod sa yapak ng mga Philippine Prides gaya ni na boxing legend Manny Pacquiao, double Olympic gold medalist Carlos Yulo, tennis ace Alex Ayala at marami pang iba. Susunod sa News Force. VP Sara sinabi wala umanong pakinabang ang magiging ulat ni PBBM sa SONA kung hindi ito aabot sa mga komunidad. Mga senador ng 20th Congress formal nang nanumpa sa tungkulin. Escudero at Romualdez nananatiling haligi ng dalawang kamara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.